Okay, atin ang simulan ang pagbabasa ng ating mga katanungan. Simulan ko muna sa Zoom kung meron na bang nag-raisehan. At dahil wala pang nag-raisehan sa Zoom, dito na tayo sa ating katanungan ng mga pending question. Sabi naman dito ni Elite World, ha? Good evening po, Brother Jando. Ask ko lang po, hindi po ba kasalanan ang life plan insurance? Okay. Hindi ba raw kasalanan ng life plan insurance? Ating ibigay yan kay Brother Angel sa sa pagsagot. Brother Angel, hindi ba daw kasalanan ang life plan insurance? Mm. Hindi po kapatid, no? Tinignan ko na rin 'yan, no? So walang ano, walang ano kahit mga Katoliko nga actually may mga iba sa simbahan talaga na nag-o-offer talaga 'yan ng life plans insurance. Kaya nga insurance nga kasi makakatulong 'yan, no, sa investment ng mga tao kaysa mapunta kung saan-saan ang pera nila, no, nilalagay sa insurance plan. So wala pong masama doon at walang against ang simbahan diyan, kapatid. Okay lang po yung life plan insurance, kapatid. Wala kang boses, bro. Ingay-ingay ko, wala pala akong boses. Okay. Sabi dito, good evening, Brother Jando. Tanong ko lang po kung masama po ba magpaputok sa pagsalubong sa tuwing bagong taon. Sabi nung ni Brother Romer dito sa katikisim namin, may mga nagsasabi na ang paputok daw ay nagpapataboy daw ng masamang espiritu. Yan ang pananaw ng mga mapaniwalain sa mga pamahiin. Sabi naman ni ni Brad Pitt, ang dating doon, alien. Oh, ang dating doon, nandito na ngayon. Sabi niya, mali yung sinasabi nila na kapag nagpaputok kayo doon sa labas, tataboy yung masamang espiritu. Bakit? Kung totoo yun, lahat ng masamang espiritu sa bahay niyo pupunta. Bakit? Alam mo sila papuputok eh. Much better. Magpaputok kayo sa loob ng bahay, di ba ang bibo? Pero, ating ipasagot yan. Kung masama po ba magpaputok sa pagsalubong tuwing bagong taon? Double check ko lang muna sa ating Zoom. Kung nandyan na ba si Brother Romer? Andyan na nga si Brother Romer. Brother Romer from Bukidnon, good evening. So, good evening, Brother Jando. So, sa lahat po ng mga ngayon, sa mga nanonood, yung paputok po, magsimula po yan sa mga Chinese. Tapos, ang purpose talaga para may tabo yung mga malas at saka may tabo yung mga masasamang espiritu. Kaya nga, yung paulit-ulit namin sinabi doon sa Catechism na kapag nagpaputok sila para umalis yung mga masasamang espiritu, ang kaso lang nasa labas, pwede pagka nagpaputok sila, lahat ng nasa labas ng mga demonyo, papasok yan sa loob ng bahay. So mas maigi pa siguro na magpaputok lang kayo sa loob para lumabas lahat ng demonyo. Yan ang problema eh. Kasi yung mga superstitious belief natin, wala kasi ang kabuluhan. Tapos isa din, kaya hindi natin na-appreciate yung aral ng simbahan dahil yung natin, pananampalataya natin nakabalot sa occultism at saka superstitious belief. So kapag ka ganoon, yung sinabi nga ni Wendell, na kapag ka imbis na magpaputok, imbis na ah, parang ba, yung takip ng kaldero, hinahampas ng kung ano-ano para mag-ingay, mas maigi po yung exorcism bell at saka yung mga kampana sa simbahan, yung pinapatunog para sa pagsalubong na talagang aalis talaga yung demonyo dahil takot na takot po sila sa mga tunog ng bell. Marami nga dito sa office doon sa Bohol, kapag nag-bell, grabe, tinatakpan talaga nila yung mga tainga nila kasi sobrang sakit, parang sasabog yung tainga nila. So kapag ganoon, imbes na magpaputok po tayo, mag-iingay, gawin po natin yung mga exorcism bell natin. Magpa-bless tayo habang maaga pa, habang hindi pa yung para mahaba pa yung time na sasalubong tayo sa January 1. So yung sa
Mother of God, yung sa New Year. So yung exorcism bell po yung gamitin natin. Tapos yung mga polkadats, yung mga ano na yan, mga prutas na bilog-bilog, iwasan na po natin. Tapos tatalon pa tayo para daw tumangkad. Hindi naman yan talaga. Kung pandak talaga lahi mo, hindi ka uminom ng cherry-per or vitamins, pandak ka pa rin. So yun po. Ano ninyo po, yung i-practice po ninyo, yung imbes na mag-ano po kayo, magpaputok po kayo, ano pang mga pamahiin ninyo sa ano, sa yung ngayong Pasko, magkumpisal po tayo lahat. Yun po ang pinaka-importante ngayong ano, yung pagpasok ng taon. Kasi once na magsimula ka sa superstitious belief at saka sa occultism, nako, sigurado buong taon na yan kukontaminate yung bahay ninyo at yung buhay ninyo. Kaya nga yung iba inaano yung yung nilalagay natin yung sarili natin doon sa mga so year of the frog, year of the dog, year of the cat, year of kaya nga ang yung mga ano natin, yung mga anong tawag natin yung yung ugali natin parang mga animal eh. Kasi nagsisimula tayo sa animals eh. Yung ano natin, yung paniniwala natin. So iwasan po natin yung lahat po ng mga pamahiin ngayong ano, ngayong darating na Pasko at New Year. Yung iba, yung bilog na prutas, pati mangga eh, hindi bilog, nasali na rin. So, ganon. So mag-ingat po tayo, magsaboy ng mga pera doon sa bahay para daw maraming blessing na darating. Hindi, wala rin kabuluhan yan. So iwasan po natin yung lahat ng mga pamahiin. Pagkumpisal tayo, salubungin natin yung Pasko ng kumpisal, kabanalan, kasi pagka buong taon yan, kapag kakabanalan ng inano mo, prinaktis mo, buong buhay mo makatanggap ka talaga ng blessing galing sa Diyos. Hindi yung ano, hindi yung galing sa occultism. So yun lang po, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. Meron pa tanong dito again. Sabi niya, Bro, good evening. Tanong ko lang, ano ang gagawin ko sa cross na nasunog kasi dumikit sa bumbelya? Mainit kasi ang bumbelya pag nakailaw at ang cross ay plastic. Salamat po. O, Brother Romer, sa iyo yan. So palitan nyo na po yung mga cross na crucifix na nasunog kasi yun po, natatanggal po talaga yung ano niyan, yung sa blessing kasi na ano, yung nasira. Kagaya din po ng may pasyente kami doon sa Bohol na kahit na anong deliverance, hindi pa rin na ano hindi pa rin natatanggal yung demonyo, hindi umaalis. So, chinek yung buong bahay, sabi ng mga sa team doon sa Bohol na sa bahay talaga yung infestation talaga sa bahay yung problema. So dineliverance yung buong bahay tapos yung papunta na doon sa doon sa underground, merong nakatambak na mga santo ninyo. Santo ninyo di Palaboy, mga putol yung kamay, yung mga cross na putol yung putol yung dito, yung braso na putol, yung mga paa na putol, wala ng ulo, dinugtong lang. Tapos, nung papunta na doon ang kasama namin, sumigaw yung puses. Sabi niya, huwag niyong pakialaman yan. Kasi yan ang tirahan namin, yan ang bahay namin. So, nung brinake yung mga sira-sira na yung mga imahe, anong nangyari? Umalis yung demonyo sa katawan ng bata. So, ganun pala. Kapag kami nasira po tayo ng mga imahe, nasira ng mga yung mga sacramentals yung mga naputol na kapag meron pong nagre-repair ng mga ganoon, for example yung sa mga fiberglass at saka sa mga kahoy, mas maigi po na ipa-repair natin yung ma-restore talaga lahat. Nabago yung pintal, yung pintura, nabago yung yung lahat-lahat na nabago na. Yun po ipaulit po natin sa exorcism blessing. Kasi kapag dinugtong mo lang yung ng glow, mga ganyan, tapos pangit ng pagkadugtong kasi may nakausli pa doon na mga yung mga pandikit, wala pa rin sa yon. Kasi hindi siya nabalik sa original. So dapat ibalik po natin. Ibalik po natin sa tunay na kagandahan, tunay na yung kahit na hindi na yung pintura, basta maganda talaga yung pagkapintura.
yan po, automatic yan. Maano yan, maano sa pag-blessing, mababalik po talaga yung pagka-ano yan, yung pagka-sacred, yung blessed na po talaga yan. So kapag hindi ka marunong mag-ayos, wala talagang nagre-repair, i-ano nyo na po, ilibing, i-break ninyo, ilibing, lagyan ng asin, tapos yung hindi naaapakan ng mga tao, hindi nadaan-daanan ng mga tao, doon mo talaga ilibing kasi yung mga images yan. So kapag yung iba din sinusunog kahit na yung mga chrism oil na sobra kapag nagpalit yung dito yung mga ginagawa ng mga Franciscan sinusunog nila lahat yung nasa mga cotton yung mga kasi inaano po yan yung bago na po talaga ang yung mga chrism oil lahat ng mga oil. So ganun po. Ako nagre-repair naman po ako pero hindi naman sa lahat ng panahon. Wala man po ako talagang time sa pagre-repair. Kaya nga po, kasi mabusisi po talaga yung pagre-repair, pero madali lang. Tapos kung wala ng mga ulo, mga ganyan, nadudugtong ko po yan, madali lang po yan idugtong. Kapag may body filler kayo, marunong kayo talaga na magdikit, tapos idugtong nyo talaga. Hindi talaga makita yung parang lamat ng crack, yung ganun. So, pwede yan. So, sa lahat ng mga naputol na, i-dispose nyo na po. Huwag nyo na po yung ilagay sa altar ninyo. So, yun lang po, bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. Meron pa tanong dito. Sabi niya, good evening. Tanong lang po, pwede ba gamitin yung bell ng mga sorbetero at ipabless? Tumingin kasi ako sa St. Paul, mahal siya, nasa 3K. Mahal po. Sobrang mahal naman. Brother Romer, sa'yo pa rin yan. Also, meron tayong yung bell doon sa Office of Exorcism para din siyang sa sorbetero pero hindi yung ginamit sa sorbetero hindi yung talaga. Ganon pa rin yung forma niya, may kahoy talaga nun wala kasi ako iba yung bell ko kasi. Nakaano talaga siya, yung parang sa sorbetero talaga pero marami namang nag-aano niyan sa mga religious article, hindi nga sa Saint Paul kasi sa Saint Paul mahal naman talaga kasi original yung mga bell nila, maganda talaga yung tunog. Masakit yung sa tainga sa mga pusas kapag maganda yung tunog. Meron din yung nabili yung papa ng pasyente ko. Maliit lang, maraming liit. Tapos galing yung kay Nonet Ligaspi, Padre Nonet Ligaspi, nasa Maynila yon, in-order lang nila. Ganda ng tunog, kahit na maliit lang, maano talaga, yung matalas talaga yung tinig niya. Kapag ganoon po, wag yung magbili ka ng bell lang doon sa tabi-tabi kung saan mo na bell. Kapag sa religious article ka nakabili, yun po, maghanap po kayo. Marami namang hindi Saint Paul na mas yung na mahal kasi yung sa Saint Paul kasi original po yung mga nila, mga mga religious article nila. So magtingin ka po sa iba. Meron din sa online pero situit na hindi po yung bell na galing sa Indonesia kasi yung may bell na galing sa Indonesia, yung hawakan merong mga demonyo yung mukha. May mga demonyo tapos yung iba may mga Chinese, wag yung gong, wag yung gong. Yung mga may mga Chinese na wag yun. Mas maigi po yung plain lang talaga, yung merong iba na Saint Benedict. Pero kung gusto nyo po talaga na magkaroon ng bell ito ang advice ko, mag-message kayo ni Bro Wendell Talibong. Meron po siya. Hindi ko po alam kung meron siyang stock noon, pero nagbebenta po siya. So, para safety po talaga, yung mga religious item ninyo, doon po kayo bumili. So, yun lang po, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. Next naman tanong dito naman is, eto. May isa pa po akong tanong. Bawal po ba sa Katoliko ang cremation at autopsy? Brother Angel, sa iyo to. Okay, sinagot na natin dati yan, no? Ang autopsy at cremation hindi po bawal sa simbahan, no? So, yan po ang malinaw na nasagot ng simbahan. So, yan po, mabilis ang sagot. Hindi po bawal ang autopsy at cremation
Ngayon, dati yung cremation medyo bawal siya, no? Pero ngayon hindi na po bawal 'yan, kapatid. Bro? Okay. So, tingnan pa natin dito naman ulit. Tingnan ko muna sa Zoom ha. Kung meron ba naka-raisan sa Zoom. Wala. So, dito tayo ngayon. Balikan natin yung katanungan na nandito. Ito po ay, sabi niya rito, uh, good evening po sa lahat ng PPP. Pwede po ba malaman anong klase ng brown scapular na hindi approve ng simbahan? Hindi approve ng simbahan, pati na rin mga bentang oil sa mga simbahan at ilalagyan ng pangalan or label at name ng patron na hindi olive oil. Approve din po ba yon? Salamat po ng marami. Brother Angel, pagkisagot. Sa'yo to. Okay, no. Ang talagang original diyan, kapatid, yun nga yung cloth, no? Yung brown cloth lang. Yung brown scapular natin. Ngayon, hindi ko alam kung inaano yung iba, pero mas sigurado tayo, hindi naman wala naman sinasabing ito bawal yung mga ganitong tela, no? But ang pinaka-approved diyan, mas maganda, no? Na-research ko rin 'yan. Ang pinaka-original kasi talaga niyan, kapatid, yung cloth, no? Yung cloth na na material niya. Kasi ngayon kung ano-ano ng brown scapulars lumitaw, no? Pero mas sigurado tayo, kapatid, no? Mas sigurado tayo yung cloth na lang. Kapag bumili po tayo at na pina-enroll natin, mas magandang scapular po yung cloth, kapatid. Yun po, kapatid. Wala naman tayong no, hindi po pa na-research kung pwede yung mga iba-iba kasing klase ngayon ng scapular. Pero May 18 bro Angel, yung alin? 18 scapulars approved by the church. Ayun, so i-search nyo yan, 18 scapulars yun. Meron 18? dito, 18. Ayun, dami pala yan. Sige bro, paki-ano mo nga sa kanila yan, bro. Okay. Ito yung 18 na approved ng simbahan. Pinost po ito ng Hugot Seminarista. 18 ito yun. Black scapular of the Seven Sorrows of Mary, number 1, number 2, black scapular of the Help of the Sick, tapos black scapular of the Passion, brown scapular of Our Lady of Mount Carmel, scapular of Saint Benedict, number 5, tapos number 6, scapular of Saint Joseph, number 7, blue scapular of the Immaculate Conception, number 8, blue and black scapular of Saint Michael the Archangel, number 9, white scapular of the Most Blessed Trinity, number 10, white scapular of the Our Lady of Ransom, number 11, white scapular of the Holy Face, number 12, white scapular of Saint Dominic, number 13, white scapular of Our Lady of Good Counsel, number 14, white scapular of the Immaculate Heart of Mary, number 15, scapular of the Sacred Hearts of Jesus and Mary, number 16, green scapular of the Immaculate Heart of Mary, number 17, red scapular of the Most Precious Blood, number 18, red scapular of the Passion. So yun po, Bro Angel. Okay. So yung ano yan, yung mga iba't ibang klase ng scapular yan, no? Pero yung din inaano yata, bro, yung anong tela, no, ng Tela. scapular sa brown scapular. Oo. So kasi maraming ano yan, no? Pero yun nga, usually yan yung yung talagang ano lang, yung tela lang, no? Ang ano yan. Tiningnan ko talagang yung brown scapular approved lang ng simbahan, as least masigurado tayo is um, yung cloth lang na brown. Oo, 818, no? Ang daming scapular din pala sa mga nangyari. Iba't ibang ano siya, nakita ko rito, iba't ibang year siya, no? Na may mga brown scapular din na pinaano yata galing kay Mama Mary. So, yun po, kapatid, no? Kung ano yung tela niyan, mas maganda sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Yung tela, yung cloth. Mayroon pang kasunod na tanong yata, bro, ano, no? Um, Bro Jando, anong kasunod nun?
Anong kasunod? Yung tanong niya isa pa. Yung Sa tela, tinatanong yung tela muna eh. ito tanong niya, pwede mo ba malaman anong klase ng brown scapular na hindi approve ng simbahan? At pangalawa, yung bentang oil sa mga simbahan at nilalagyan ng pangalan or label at name ng patron na hindi olive oil. Approve din po ba yun? Pakiano mo kay Bro Romel, ano bang kailangan ng mga oil na kailangan? Kasi ang daming ngayon, olive oil ba yung sinasabi niya, no? Ang daming mga olive oil naglabasan, Bro Romel, no? Ano yung Opo, pwede bang natin, ang dami ngayon. Ano ba talaga yung ano dyan? yung Padre Pio, yung San Antonio de Padua, iba-iba po 'yon. Yung sa scapular naman, yung sinabi, yung cloth, ang pinakabawal po yan, yung plastic at saka yung aluminum. Merong aluminum at saka plastic na yung scapular, bawal po yan. Naka-attach po yan, limitan, doon sa rosary, merong iba na rosary, yung imbes na doon sa Glory Be yata yung iba, naka-attach yung scapular na metal or plastic, so bawal po 'yon. So ang sa naman sa oil, pinakamaigi po talaga yung exorcism oil po talaga, yung pure olive oil. Kasi ang daming naglilitawan ngayon ng mga oil, for example, dun sa Simala, yung iba doon, hindi na po yan pure. Ang pinaka inano po talaga ng simbahan, yung sa exorcism deliverance ministry, pure olive oil po. Pwede naman yung extra uh, virgin olive Virgin. oil, pwede yan. Pero yung mga hindi talaga pure, wag na po. Pati yung sa mga niyog na ginagamit nila, pang occult yan eh. Ginagamit yan ng mga albularyo, yung mga niyog na oil. Ginagawa yan nila ng yung mga kapag ka Biyernes Santo, tuwing Biyernes Santo, kapag kapatay daw ang Diyos, malakas daw yung kapangyarihan ng nila, yung oil na galing sa niyog. Kasi yung niyog yan, nakaharap talaga yan sa east. Siya lang talaga mag-isa na niyog. Tapos yung mga niyan, yung mga albularyo niyan, kapag ka pure ka na albularyo, may spirit guides ka talaga. So yung mga spirit guides ang nagtuturo sa kanila kung saan yung mga niyog na nag-iisa lang na nakaharap dun sa east. Noon, yung mga open ng third eye, madali lang silang makahanap. Kahit na ako noon, nung open pa ang third eye ko, ang dali ko makahanap ng mga niyog na nag-iisa, na nakaharap talaga sa east. Kapag ka doon napakita yung araw sa umaga yon, pagtaas ng araw, doon kapag ka nag-iisa lang yan kinukuha yan nila. Yun ang ginagawa nila na oil kasi pang occult yan ay occultism. Ang dami ngayon ng mga grupo sa simbahan na nagpo-promote sila ng mga ganoon. So kahit nasa mga Santo Niño na oil, hindi natin yan alam, nire-ritualan yung iba. Hinahaluan ng iba yan, ng iba na klase, hindi na yan pure. So mag-ingat po tayo, huwag po tayong huwag po tayong ma-attract doon sa mga devotion na hindi approve ng simbahan. Ang daming devotion na hindi approve ng simbahan. Doon tayo na-attract may mga approve ng simbahan, hindi natin tinatangkilig yung talagang weirdo sa atin sa natin, yun ang tinatanggap natin, so bawal po. So ulitin ko, exorcism oil, pure olive oil, kahit na extra virgin olive oil, pwede po yun. So yun lang po, Bro Angel. Yes, salamat Bro Romero. At dito ang sabi rito, so yung tungkol sa brown scapular, turo na simbahan talaga, it has to be wool or cloth. Cloth talaga. Ngayon, mayroon siyang exemption naman, yung mga may metal na sinasabi natin, no? Or wooden. Yung mga scapular na wooden daw, exempted lang yan kapag may allergy naman sa wool or cloth. Kasi may mga taong allergic sa sa parang tela. So pwede yun yung ang wood, no? Sa Okay bro, nakikinig pwede ngayon. pala yun. Yes, so pwede siya yung mga metal o kung may allergies ka sa wool. Pero ito nakalagay dito, but if you're not allergic to wool, sabi ni yung wool, yung yung WOOL or yung cloth, you should not wear the metal or wooden. So talagang talaga yung cloth.
Pagka walang sa lahat na nakikinig ngayon, no? Preferably po ng church natin is talagang cloth or wool na tela ang bronze scapulars. Exempted lang pwedeng yung wooden or yung metal na inaano natin or yung iba plastic pa. Yung iba plastic pa. Kung may allergy ka dun sa wall, no, para mas malinaw sa atin lahat. At least naano ko na kagad dito na mas specific na turo na simbahan, no. Bro, So, pwede ba bro, mapasa mo sa group chat bro para maano natin? Yung saan mo yan nakuha bro? sa Catholic website, bro. Ah, pakiano na lang bro. Ang nakalagay kapag yes, sa ano natin, siguro sa Ah, GC mamaya. So, para maano natin sa kasama namin doon sa office kasi baka hindi pa din nila alam din. okay, yes. So yun po kailangan ang brown scapulars wool lang talaga ang permitted na simbahan. But if there is an allergy of may allergic sa wool o tela, may mga taong ganun, lalo na yung ibang klaseng tela kasi yung wool, pwede the church permitted po yung ibang mga ibang mga material, but preferably wooden lang. Kung wala kang allergy, wag wool lang po talaga. Pero Jando, Okay, at meron nagtatanong dito ngayon sa WhatsApp natin, nakibigay sa kanya. Hello, Brother Rodel, good evening. Good evening po sa inyo lahat, at sa mga brothers and sister in Christ po sa inyo. Pagtatanong lang po ako kasi nagtanong po ako rito sa yung exercise ko namin dito kung pwede po akong ano po yan, consecrate sa deliverance ng bahay. Kaso sabi po nila, ano lang po raw, imbitahin lang or blessing lang ng bahay, kaya medyo alanganin po ako sa kanila. Pwede po ba ako mag-consecrate sa bahay tapos deliverance? Tapos saka ko lang po sa pabendisyon sa kaparian po namin. Okay, Brother Romer, ikaw sumagot niya, Brother Romer. So, ano bro, kapag sa'yo yung bahay talaga, yung property sa'yo talaga, pwede ka talaga maka-deliverance niyan. Kasi mayroon ka talaga na 100% na authority doon sa bahay ninyo. Pero kapag hindi ninyo bahay, huwag mo i-deliverance. So, ang Okay. may-ari po talaga ang mag-deliverance. So, ganun bro, gamitin mo, meron tayong guide yan sa alam mo naman siguro paano mag-deliverance ng bahay. Alam mo? And medyo hindi ko po na gaano po sa bahay kung maituro po sa akin ng step by step. Meron ako bro, meron akong na-post doon sa FB. Tingnan mo na lang yung Romer Ablongot 1. Tingnan mo, meron akong na-post about sa bahay. So Opo. sundin mo yung guidelines na yon. Tapos ikaw na, lagyan mo ng exorcism salt yung mga corner ng bahay ninyo. Tanggalin mo lahat ng mga occult objects doon sa bahay ninyo. Lahat-lahat ha, lahat-lahat. Tapos yung mga corner, lagyan mo ng exorcism salt. Kahit na exorcism oil, walang problema. Basta hindi naman yung makita na parang habak na nakalagay doon, naka. Opo. Tapos pagka nagdi-deliverance ka, maganda na meron kang incense, tapos yung kapatid mo, kapag meron kang anak, yung asawa, siyang nag-i-incense, nakasunod sa iyo habang nagdi-deliverance ng bahay, ay i-cross mo lahat ng bintana, tsaka yung pintuan, i-crossan mo ng yung exorcism, yung oil, tapos meron yung prayer, yung in the name of I forbid in the name of Jesus any demonic interaction and communication, and I seal this house with the most precious blood of Jesus. Yun, nandiyan yan sa page 52 ng Black Book of Padre Siquia dito. Dito yan sa page 52. So kapag ganun bro, pwede ka na magkatapos ng deliverance, ano ka ng pare na mag-bless sa bahay ninyo para maano Opo. po, kompleto po. Okay. Marami po hindi kailangan ko rin po bang i-consecrate po bago consecrate as deliverance. Ano po mauuna po dapat doon? Merong bro, merong right dito, prayer dito about sa consecration kahit sa pamilya bro. May consecration sa family dito nakalagay din. Pwede yan gamitin. Meron ako. I-message mo lang ako bro. Kung hindi mo makita yung post ko,
para maiano ko sa iyo, maipasa ko sa iyo yung ano, yung procedure kung paano kasi mahaba-haba naman Thank you talaga po. 'to eh. Po, Oo. marami pong salamat. Thank you po. Oh, Message ko na lang po kunin ko lang po. alam mo yung ano, yung sa Ano po FB? kunin message? Hindi pa po. Sinisearch ko po last time. Hindi ko, medyo busy po ako. Pero hindi ko pa, pangalan po, Romer, ano po? Oblong po? Ablong Ablong Gutwal. Ablong Butuan. Okay po. Marami pong salamat. Search ko na lang po at mag-message po ako sa inyo. Okay po, thank you. Thank you po. Tapos magsishare lang po ako para sa mga kapatid po natin sa kay Kristo. Yung po mga nag-aalangan po sa ano po ng ano tawag dito sa yung pagkukumunyon ng sa bibig, sa kamay. Kaya binigyan tayo sa kamay ngayon po. Binigyan pa tayo ng pagkakataon po ni Panginoong Yesukristo na tanggapin siya sa kamay para po siya ay mayakap at mahalikan nyo. Yun, binibigyan kayo ng pagkakataon. Yan lang po ang sharing ko. Maraming po salamat, Brother Jando, Brother Angel, Brother Junri, Brother Romel, at kay Brother Wendell. Maraming po salamat sa inyo. God bless po sa inyo lahat. At sa mga kapatid kay Kristo, I love you all po. Good night. God bless po. God bless po. Okay, tapos na 'yon. Tapos na 'yon. Brojando? Oo. Yun. Yan, so, welcome back to me. Tapos na po ako sa sharing, Brojando. Okay, so ano, ano ako dito, inayos ko yung bike ni Michael. May sira pala sa kadena, kaya pala ano na natatanggal yung kadena. Need ng bago. Okay. May diferensya ano ni Michael, kanyang ang kanyang ano, ang kanyang bike. Ito, dumi-dumi ng kamay ko. Dumi-dumi ng kamay ko. Naglinis ako ano sa kadena. Pinawisan talaga ako ng gusto. Okay. Move naman tayo ngayon dito sa tinan natin sa ano sa katanungan dito sa ano natin. Ito pa. Bro, tanong ko lang bro, anak ko kasi sa palagi niyang binabanggit lola ko na patay na last 2018 tapos 2019 ko siya pinanganak. Ayan, teka na. Anak ko kasi sa palagi niyang binabanggit lola ko napatay na last 2018 tapos 2019 ko siya pinanganak. Ngayon, palagi niya sinasabi na andito daw yung lola ko, 5 taon na po anak ko. Nagtaka ako, bakit mo alam na si lola mo yan? Anak, di mo naman nakita yung personal, tanong ko sa anak ko. Remember ko kasi dati bro, yung lola ko, yun mahilig siyang mag-curse ng tao. Even anak niya, mostly anak niya talaga pinagsisindi niya ng kandila sa menteryo. Kung gusto niya talaga i-curse ang isang tao. Tanong bro, may posibilidad ba na open yung third eye ng anak ko? At dagdag ko bro, pag may sakit dati anak ko, albularyo talaga ako una bago check up kasi yan yung turo nila. Brother Romer, sa'yo to. So, meron tayong ano, yung openings sa opening kung bakit nakapasok yung demonyo sa buhay natin at na-open yung psychic ability natin. Una, yung occult practices, occult practices, tapos third eye, trauma, at sinful lifestyle. Yon, 4 yon. Tandaan ninyo yung occultism, third eye, trauma, sinful lifestyle. So yun po ang 4 na doorway bakit nakapasok yung demonyo sa buhay natin. So syempre, pinakauna is occultism. Yung occultism, yun po yung secret or hidden yung ang meaning nun. Kasi kapag pumunta ka po ng albularyo, na-open po talaga yung third eye mo. Bakit? Kasi binibigyan ka ng albularyo ng mga demonyo. Ang totoo na albularyo, meron pong spirit guides. So once po na nakapunta kayo ilang beses, 4 beses, 10 beses, ang dami na po contaminated ng buong bahay ninyo, hindi lang ang bahay niyo pati kayo. So sigurado po na ma-open yung third eye ng anak ninyo kasi yun po ang doorway, yung sa occultism. So ano pong ibig sabihin yan?
hindi nangangahulugan na kung bukas ang third eye ay okulto na ito. Yun po ang sabi ni yung ni Padre Nunet Legaspi, isa pong exorcist. Ito ay nagiging occult third eye lamang kung ang may katawan ay hindi nabubuhay ng may kabanalan at pag-iingat sa pagtupad sa mga utos sa kalooban ng Diyos. So yung psychic ability pala, yung sa nagiging occult third eye yan kapag yung buong pamilya ay hindi po wala po sa sakramento at wala po sa sanctifying grace. Kapag ka pumunta ka ng occultism, hinubad mo kasi hinubad yung sanctifying grace sa buong buhay mo. Kaya po ang may hawak na sa iyo yung spirit of divination, yung sa occult third eye. So nagiging occult siya kapag ka pumunta ka ng albularyo, tapos yung sinful lifestyle. Kung bukas ang third eye ng isang taong hindi makadiyos, ang faculty ng third eye niya ay maaaring nagsilbing pinto upang pumasok ang masasamang espiritu at mananahan o maghari-harian sa faculty na ito. So, ang occult third eye ay nagsisilbing parang teleconference screen ng demonyo sa isipan ng tao. Dito, nangungusap ang mga demonyo sa may katawan sa pamamagitan sa pangitain, yung mga vision, yung apparition, yung nakita ng anak mo, yung yung mga demonyo yon. Tapos ginagaya nila ang muka ng lola ninyo. Kasi yung lola din ninyo may occultism na ginagawa. So kung mama mo yon, yung lola ng anak mo, sigurado po yung contamination yan buong pamilya. Kasi nagsisindi siya ng kandila doon sa sementeryo. Maraming occultism yan. So, sin sa first commandment yan. Grabe yun. Halos na pangkukulam na yung ginagawa niya eh. Kasi nagsisindi siya ng kandila eh. Sinisindi niya yung mga apo niya doon kapag galit siya. So, grabe po. Na yun. Pambabarang na yung ginagawa niya eh. So dito, sa pagkaganoon, kasi yung na-open yung third eye, teleconference na yan. So nakikita talaga ng demonyo kung sino talaga yung open ng third eye. Kahit na may nakita ka na demonyo, tapos hindi mo lang pansinin, nakita mo, pero alam nila yan. Kahit na hindi mo yan pansinin, alam yan ng mga demonyo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga occult third eye ay may pandama lamang sa masasamang espiritu. Ngunit walang pandama sa aral ng presensya ng Eukaristiya, sa presensya ng maraming mga anghel, piling ng mga banal. So, walang mabubuting espiritu na nakakaraan pa o makagamit ng pinto ng occult third eye. Puro talaga yan mga masasama. Walang mabubuting espiritu niyan. Dahil ito ay exclusive use of demons and man's lower faculties. So, anong gagawin po natin? I-consecrate po natin yung anak natin, i-close po natin yung third eye. Yan po, mayroon po tayo sa 204 ng handbook ni Padre Siquia, nasa page 204 po yan. I-consecrate po natin yung yung third eye kay Mama Mary. Ito ang dahilan kung bakit kinakailangan isara ang third eye na pinagmasukan ng masasamang espiritu ng mga okultong kapangyarihan. Ang pagsasara ay ginagawa lamang sa pamamagitan ng pagtatalaga, yung consecration. Kino-consecrate natin ng third eye sa Diyos upang mapawalang bisa ang pag-angkin ng mga demonyo na kumapit dito. So inangkin ng demonyo yung faculty na yan, yung sa occult third eye. Ang ibig din sabihin nito ay ang Diyos lamang ang makakagamit ng kapangyarihan ito para sa kanyang layunin. So yung psychic ability natin, yan? Hindi yan. Nagiging occult yan kapag meron tayo pong ginawa na kasalanan. Ayon sa karanasan ng mga eksorsista, kahit matapos isara ang occult third eye sa panghimasok ng mga demonyo, hindi nangangahulugang nawala, ulitin ko, hindi nangangahulugang nawala ang psychic abilities ng tao. Nandyan pa rin. Lahat tayo mayroong psychic abilities. Tumigil lamang ang paniniil o pambubuyo ng masasamang espiritu
kung kaya't parang nabawasan na ang abilities. Ngunit dahil sa pagtatalaga ang Diyos ang nagpapasya kung saan at kailan niya ito nais na gamitin. Ang closing of the occult third eye ay pagbawi lamang sa pag-angkin muli ng Diyos sa third eye sa dating nasa kapangyarihan ng demonyo. So binabawi pala ng Diyos. Kinoconsecrate natin ulit sa Diyos ang occult third, yung psychic ability. Kasi yung occult third eye, dahil po yan sa kasalanan na ginawa natin. So matapos isara sa pamamagitan ng pagpapalayas ng masasamang espiritong kumapit dito, at tinatalaga o kinoconsecrate sa Diyos ang occult third eye, na narapat lamang na magkaroon ng mas malalim na pananampalataya ang may katawan, mabuhay sa sa estado ng grasya at sa sakramento ng banal na simbahan, lalo tigit paglapit sa pagkumpisal at Eucharistia. Yun po ang pinaka-importante talaga. Yun ang pinaka-importante talaga. Magsimba tayo palagi. Yung pagpunta natin ng albularyo, i-renounce po natin nasa page 69 ng Handbook of Padreskia. Nandito na talaga lahat ng means, no? Binigay na ng simbahan lahat ng means. Yung treasure niya, paano magpalayas ng demonyo? Tayo lang mismo ang makapalayas sa demonyo, personal. Yung sa mga anak natin, meron tayong authority dyan sa mga anak natin. Kasi binigay ang ng Diyos. So kailangan po na iwasan po natin yung mga ganoon na yung mga pamamaraan natin sa buhay natin na pupunta tayo ng albularyo para magamot yung mga anak natin. Bakit hindi tayo pupunta ng doktor? Kaya nga, ang pinaka-importante po talaga dito, para mawala po talaga yung doorway na yan, itigil, ikumpisal, tapos mamuhay ng kabanalan yung pamilya. Kasi yung bata kasi, malakas yung third eye kapag nandyan pa sila sa ganyan na edad. Malakas po talaga yan. Kaya nga po, kailangan po natin na buong pamilya po, nandun po tayo sa grasya, wala po tayo sa kasalanan, iwasan po natin yung mga occultism, i-renounce natin yung lola, yung mama mo, kasi ikaw man ang mama, kung mama mo yan, yung lola ng anak mo, i-renounce mo ang pangalan yan. Tapos, magkumpisal, mamuhay sa grasya, at mag-deliverance. Meron man tayong handbook ni Padreskia, meron mang guidelines yan, i-post ko na po. So, yun lang po. Yun lang po. Gamitin ninyo ang yung mga dasal ng simbahan kasi pinaka-powerful po yan. Kasi kaya nga hindi natin na-appreciate yung pananampalataya natin kasi nakabalot ng occultism at superstitious belief. Kaya nga po, parang yung nanay nagbigay ng candy doon sa bata, tapos iba-iba yung flavor, tinikman lahat ng bata, yung candy, sabi ng bata, bakit walang lasa? Kasi hindi pala tinanggal niya yung wrapper. So parang ganon din sa analogy na kapag natanggap natin yung turo ng simbahan, hindi natin nalasap lahat ng mga turo sa simbahan kasi hindi natin tinanggal yung occultism. Hindi natin tinanggal yung superstitious belief. Kaya nga po nahalo talaga sa pananampalataya natin. Kaya nga doon tayo sa mga haba. Kasi yung nasa isip natin, yung Hail Mary at Our Father, hindi man epektibo kahit na magdasal ako. Kasi bakit hindi epektibo? Kasi nasa mortal sin. Nasa mortal sin yung buhay mo, sinful lifestyle. So wala talagang epektibo. So parang tamad kasi tayo. Tamad tayo na maging banal. Gusto natin na instant healing. So dahil instant ang gusto natin, punta tayo sa albularyo. Parang tamad tayong magluto. Anong ginagawa natin? Yung instant noodles. Tapos anong mangyayari sa atin? Nagkakaroon na tayo ng hyperacidity kasi palagi na lang noodles. So ganun po ang nangyayari. May makuha tayo na sakit. So ganun din ang nangyayari sa atin kapag wala tayong pananampalataya at walang faith doon sa dasal natin, punta tayo ng albularyo. So iwasan po natin yan. So yun po, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. Bro Jando. Sige, ikaw naman. May isa dito bro, galing kay Santo Benedicto, Brother Romer, pinapatanong sa'yo. Madali lang naman to. Tanong lang niya kung yun daw bell ng bisikleta na publish niya kay Father Darwin noon. Okay lang daw ba yun, Bro Romer? Yung bell? Bell ng kanyang bisikleta ay na-publish niya kay Father Darwin.
So, okay lang daw ba yun? Ano yung bro? Bell na, Bisikleta. ay, wag yun, yung bell ng bisikleta. Oo. Yung bell talaga ng bell talaga ng ginagamit sa simbahan. Kasi yun po talaga yung proper way, kaya nga yung mga sa Chinese, 'di ba, yung anong tawag yun, parang bowl na ginagano ng kahoy para hindi po yata yan inaalaw kapag ka sa Tridentine Rite yan, bawal yan. Bell yung talaga yung bell, yung binibell talaga. Huwag yung iwasan nyo yung bell ng Chinese na merong dragon. Kasi wala talaga kahit na anong gawin mo diyan. May dragon yan, delikado pa rin. Yung bell talaga na binebenta doon sa religious articles. So yun lang ang gamitin natin. Wag na yung bell ng yung sa sa bisikleta pa, ano pa yung bell na yan. So yun lang po. Ano daw gagawin niya doon sa bill niya daw na iyon, bro? Na-publish niya daw. Tabi na lang bro. Tabi na lang kasi hindi naman yan pang occultism Magamit naman yan kapag ilagay mo sa pinto, kapag magano ka ng wala kang doorbell or kanon mo lang sa pinto, pwede naman. Walang problema. Ginagamit yan sa mga 'di ba, sa mga eskwelahan, sa office, 'di ba? Yung mga ganyan. Yung parang tunog, parang ginaganon lang nila yan. So, itabi lang, bro. Mas maigi na bumili siya ng bell na bell talaga. So, yun lang po, bro. Salamat, bro. Okay. Okay, last question na lang tayo dahil 9:54 na dito. Sabi dito ni Bro Jando, Yes. iano muna natin kanina, no? Bro, inano ko na yung hindi yung plastic pala, iano natin sa scapular uli, balik natin, no? So, iano natin uli, linawin natin. Yung brown scapular, kapag ka ikaw ay allergy dun sa wool pala, hindi yung allowed yung plastic na scapular, kundi lalagyan pala siya, cover mo siya ng plastic. Ayun. So, tingin ko mabuti. Pero talagang ang strictly prohibited yung ibang tela or ibang material. Brown scapular pa rin, wool talaga, 100% wool daw. Strictly forbidden yung iba. But if in case na may no? If in case na may allergy ka dun sa wool mismo, pwede mo daw siyang ilagay sa, 'di ba? Usually sa skin 'yan Sa labas sa labas ng cloth. And then kung o kaya pwede mo siyang balutan ng But yung sinasabi rito is metal lang, hindi yung plastic. Sinend ko na yung sa GC bro, sa baby face natin bro Romero. So Okay, bro. yung metal lang pwede, scapulars are permitted for those with wool allergies. Yung metal lang, pero yung plastic hindi sa Lagyan mo ng plastic yung brown, no? Para sa mga nakikinig po ngayon. Talagang 100% very strict ang forbidden yung ibang mga material na yung wood, yung metal pwede siya Yung metal lang nakalagay, walang wood, walang plastic. So as much possible, yes, 100% kailangan po yung wool at as much possible. Metal is allowed lang yung metal Metal lang nakalagay, walang wood or walang tinatawag na plastic. Lalagyan ng plastic yung brown, no? Pero hindi siya exact na plastic lang buo. So, yun po, no, para mas malinaw sa lahat, kailangan strictly tayo sa turo talaga ng simbahan. Metal lang, scapulars are permitted lang daw doon sa mga may allergy. But wala sinasabing plastic scapular or wooden scapular. Wag po yun. Forbidden yun. Unless yung brown na lang, lalagyan mo lang ng plastic o coveran mo. Yun ang pwede. Para mas malinaw po sa lahat. Bro Jando? Okay, so 9:57 na at si Divan ay nag-signal na si Divan dito. Ha? Tubig. Tubig. Nag-signal na si Divan dito. Saan lang ibig sabihin nito? Naantok na siya. So, huling tanong na lang para habang ako'y nag-ano kay Divine, huling tanong na lang ito. Pasok ko din pagkatapos ng sagot nito ni Brother, kung sino sa sagot nito, pasalamat na lang at huling mensahe. Ating unahin dun si Brother Romel Palma, isunod natin si Brother Romer, di Brother Junior, di Brother Angel. Okay, ito yung huling tanong na ipapasagot natin. From Lenny Meet. Good evening bro. Paki-confirm lang po kung totoo ba na ang mga masasamang tao magiging demonyo pag namatay at yung mabubuti nagiging anghel ba? Salamat bro. Bro Angel. Okay, ikaw yan, Brother Angel. Pagkatapos niyan, pasalamat na tayo ulit mensahe na.
Hindi pa nakasagot si ano si Bro Junri kahit ngayon lang. Bro Junri, Okay, Brother Johnny, pakisagot na Brother Johnny, totoo ba na mga masasamang tao pag namatay ay nagiging demonyo? At ang mabubuti naman pag namatay nagiging anghel. Salamat bro. Tapos ito, pasalamat na tayo tuloy mensahe habang anuhin ko Okay. muna si Divine. Go ahead. Okay. Maraming salamat. Yung mga taong namamatay na nasa kasamaan, hindi po siya magiging demonyo. Bagkus, dalawa sila ng demonyo lalangoy doon sa impyerno. No, kung babasahin po natin ang pahayag 20 Gs, ang mga susunod sa kalooban ng demonyo parurusahan kasama ng demonyo. Halimbawa, yung mga bulaang propeta, sumunod sila sa kalooban ng demonyo. So hindi siya magiging demonyo, pero dalawa sila parurusahan sa impyerno. Pahayag 20 Gs, ito ating mababasa. Oy, wala pa pala yung Bible ko, wait lang ha. Di pa pala naka-display. Ayan, ito po. At ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta, pahihirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. So yun po ang kahantungan ng mga taong masama. Lalong-lalo na ang mga false prophet. Hindi sila magiging demonyo. Pero, dalawa sila ng demonyo lilitsunin doon sa impyerno. Yung mga tao namang mabubuti, siyempre mapupuntang langit yun, katulad ng ating mga santo. Hindi rin sila magiging anghel, pero magiging katulad ng anghel. Hindi anghel literal, magiging katulad ng anghel. No? In Matthew 22, 22 ba yun? Matthew 22, anong talata yun? 30-31, no? Ito po ang ating mababasa, mga kapatid. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa, sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. No? Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang sinabi sa inyo ng Diyos, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos na mga patay, kundi ng mga buhay. So, yun po ang revelation ng banal na kasulatan, mga kapatid. Tayo, kapag napunta tayo ng langit, magiging katulad tayo ng mga anghel. Hindi tayo magiging anghela, iba yung magiging anghel sa katulad ng mga anghel. Okay, so magiging katulad lang tayo nila. Excuse me. So yun po ang revelation ng Bible sa patutunguhan ng mga taong mabuti at masama. Yung masama, hindi magiging demonyo, pero dalawa silang lilitsunin sa impyerno. Yung mga mabubuti naman, katulad ng ating mga santo, magiging katulad sila ng mga anghel na nasa langit. Yun lang, Brother Jando. At yun nga, ang una daw magpapasalamat, bibigyan natin ng magandang exit ng ating programa dahil si Brother Jando, for sure, nagtitimpla ng gatas yon. So, hanggang dito lamang po ang programa sa gabi pong ito, mga kapuntos. Naway marami kayong natutunan ngayong gabi, lalong-lalo na sa representation ni Brother Jando, kung saan kanya pong binigyan ng ano yon? Binigyan po niya ng komento, no, yung mga nagsasabi na ang sinasabing anti-Kristo sa unang Tesalonica 2:3-4 ay ang Santo Papa daw. No, at naway natuto kayo doon, mga kapatid, sa arguments na yon, at sikapin nyo na maitanim nyo yun sa utak nyo para magamit nyo in the future kung kinakailangan, mga kapatid. Kaya in behalf po sa pangalan ng bumubuo ng programa Punto por Punto, ibigay na po natin sa ating mga kasama sa kanila pong huling mensahe sa gabing ito at pasasalamat. So unahin natin si Brother Romel A. Palma. Bro Romel! Bro Romel? Ayun, no? So, wala na si Brother Romel. Baka siguro busy si Brother Romel. So, ibigay naman natin kay Brother Romer para sa kanya pong huling mensahe. Brother Romer?
Okay, Bro Chandre, unang-una, pasalamat tayo sa Diyos, sa mahal na ina, sa binigay na araw na ito, sa programa po natin sa Punto por Punto. At sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, good night, God bless, and Ave Maria. Back to you, Bro Chandre. Maraming salamat, Brother Romer. At syempre, ang ating naman kapatid from Japan, Brother Christopher De Leon, Brother Angel. Yan ang epekto ng sipon. Tsaka Ubo at sipon. Ubo at sipon. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat. Unang-una sa Diyos, no? Sa lahat ng kanyang kalwalhatian, kapurihan, no? Magpakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you po, Holy Spirit. At thank you, Mama Mary. No, maraming salamat din po sa inyo sa mga taga-subaybay. Mukhang wala na masyadong nagtatanong sa Zoom. Mukhang lahat na marunong na. Tatawa ako. Wala nagtatanong. Mukhang sa 4 na taon natin yata. Lahat ng mga nandito, alam na nila yung sagot. Wala na sila maitanong. So, sana ma-share nyo po ito. Ang dami na nga mga subscriber. Naisip ko, 275 subscriber. Pero pang kay Bro Wendell, pero ba sa'yo? No, nasa yung mga tao ayo. Nasa kayo mga yun. Puro subscribe lang, no, Bro Junri? Puro subscribe. So, hindi sila interested. Samantalang, napakarami pa dapat natin malaman. Kami rin natututo. Sina Bro Romel, Bro Wendell. Siyempre, kahit pa natututo rin yan. So, in other words, talagang hindi lang po kayo. Kami rin dito, no? Dami rin natutunan. Dapat continuous ang study dahil pag hindi, no? People are destroyed because of lack of knowledge. At sana ma-share nyo po ito, no? Para mas marami pa tayong maligtas. Anyway, sabi ni Jesus, isa lamang, no? Ang makapagbalik loob lamang, no? Na makapagsisi, makaakay tayo ng isa lamang. Sabi niya, laksa-laks ang anghel ang nagdiriwang sa langit. So, tuwan-tuwa ang Diyos. Kaya sa pamamagitan nito, gamitin po natin ito, no? Be an online missionaries, evangelizers. Sabi nga dun sa, sa Aklat ng Roma, sabi nga ni, lahat tayo, kahit hindi ka makapag-evangelize man, hindi ka so at least by sharing of this channel natin, no? Ito po yung gawin yung paraan para mag-akay ng kaluluwa pabalik sa Diyos. So pabaon po bago matulog, no? Bago magtrabaho, ang ating ebanghelyo napakaganda, no? Ito yung araw ng talagang naging tao na si Jesus sa pamamagitan, no? Ni Mama Mary, no? Yung annunciations. So ngayon po, no, pag nagulimahanan man lang siya, no, pero nandito siya, pwede siyang mamatay, pwede siyang batuin, pwede mawala si Saint Joseph sa buhay niya, pwedeng masira buhay niya sa niya, but nagugulumihanan siya, pero nagkagawa siya ng paraan. Ano sabi niya? Not my will, but your will be done, Lord. So yung pala yung paraan, kapag nalilito tayo, bakit nangyayari to? No, may question tayo minsan sa loob natin, Lord, bakit kaya ito? Pero isa lang, no, maging inspiration natin na sinabi ng ating mahal na Birheng Maria. Sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa ang iyong gusto para sa akin. So, your will be done, Lord. No? So, sumasa atin ng Diyos, Emmanuel. So, huwag tayong mag-alala. Diretso lang, pagsisisi, pagpapakabanal, paglilingkod sa Kanya. And then siyang bahala sa atin, hindi niya tayo pababayaan, kapatid. Amen. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Junri. And good night, everyone. Good night, everyone. At sa akin naman, siyempre, pasensya na po kung nawala ako kaganina dahil meron po tayong grant agreement na invitation na magbigay po ng gospel reflection sa kanila pong ginagawang ministry. Napakaganda, mga kapatid, no? Kahit virtual lamang ginawa nila yung panawagan ng simbahan about basic ecclesiastical community. Nagandahan ako sa settings ng nila, no? Parang parang nagmimihisa sila, pero lang yung entrance, no? May kumanta ng entrance, then may nagbasa ng first reading, may nagbasa ng second reading, meron ding gospel acclamation ng Hallelujah, and then gospel reflection. Ako,
nagandahan ako sa settings ng ano nila, no? At sabi ko nga sana yung gawain nila mag-ano pa, no, mag-duplicate. Sana mayroon ding ganon na gawin ng iba dahil mga kapatid, panawagan po yun ng simbahan, no, gawin ng basic ecclesiastical community. Yun po ay pagpapatibay po ng ating pong spiritual na aspeto, no? Para po imbis na ma-focus tayo sa chismisan, ma-focus tayo sa mga negativity, at least matutuon po ang ating pong pag-iisip, ang ating spiritual sa paghubog, no, kung paano po magiging isang ganap na Kristiyano na dapat ay magliwanag sa community. No, sana mga kapatid, maraming makaisip ng ganun. Maganda talaga. Maganda rin. After ko, iniwanan ko na sila, pero humingi sila sa akin ng isa pang reflection na iwanan ko na sa kanila na kanilang pag-usapan. Ang binigay ko po ay expectation, no, na sana sa darating sa darating na Pasko, no, yung expectation ng tao ba, kasi karamihan kasi sa atin mga kapatid, kapag tuwing Pasko na, grabe yung mga expectation natin na dapat ibigay ni God. No, parang every Pasko na lamang tayo po ang para bang pinipwersa natin ng Diyos na ibigay yung mga hiling natin. No, super expectation. Grabe. Na mali po yun mga kapatid, dahil even in human experiences, yun pong celebrant ang binibigyan po ng regalo, hindi po tayong mga bisita lang, kapamilya, kamag-anak o kaibigan ang bibigyan ng regalo ng celebrant, ng birthday celebrant. Tayo dapat ang magbigay ng regalo sa birthday celebrant. No, so doon po sa mga excessive expectation na, Lord, ibigay mo sa akin ito ngayong Pasko. Lord, ito po ang gusto kong mangyari. Lord, ito po ang ano ko, Panginoon. Alisin na po natin yung mga kapatid. Bro John Ray, siya Yes, may Brother birthday. Angel. Siya may birthday, hindi ikaw, kamo. Kaya nga eh. No? Ako napagtanto ko po yan habang Diba? pinalaliman ko yung aking pag-aaral sa salita ng Diyos. Kasi dati ganyan din ako eh. Pag Pasko na, pagpalapit ng Pasko, Lord, sana Lord. Di ba mayroon pa nga tayong napulot, Brother Angel, na aral galing sa mga Katolikong basta lang mahilig maniwala sa superstitious belief na pag na-complete mo ang 9 days o 9 days sa Christmas novena, mas novena, matutupad ang yung hiling. May mga ganun eh. So yun po ang mga sinasabi ko, sinare ko sa kanila kanina na yung expectation po, bawasan natin yun. Bagkus, tayo po ang magbigay ng regalo sa Diyos. Ano ba yung regalo na gusto ng Diyos sa atin? Simple lang naman, hindi naman material eh. No? Conversion. Yan po palaging pinapaalala ni Brother Romer sa atin. No? Yung conversion. Na sabi ko pa nga sa kanila mga kapatid, kung araw-araw ikaw ang naging sanhi ng chismisan, no, naging party ka ng Marisol, Marites, din naman kaya CCTV. So, i-offer mo 'yan sa Panginoon. I-offer natin mga kapatid sa Panginoon ngayong darating na Pasko na, Lord, bilang birthday gift ko po sa iyo. Ako naman ang magbibigay sa iyo, Panginoon, ng regalo. Tulungan mo ako, Lord, na maganap ang regalo na gusto kong ibigay sa iyo. Conversion to myself, na hindi ko lang babawasan na aking pagkamarites, hindi ko babawasan na aking pagkamarisol, hindi ko babawasan na aking pagka-CCTV, kundi aalisin ko na po ito sa buhay ko, Panginoon, para sa iyo. Tulungan mo ako na mangyari ito ayon sa iyong kalooban, Panginoon. So sana yun po ang maging pananaw natin mga kapatid, ngayong darating na Pasko. Umpisa ngayong Pasko po na ito. No, kung hindi natin ito nagawa sa mga nagdaang panahon, no, ilang taon na, ngayon po, inaanyayahan ko po kayo na gawin po ito. Excessive expectation tuwing Pasko, alisin nyo po sa buhay nyo yan. Bagkus, ang ibigay po natin sa Diyos, conversion. No? Talikdan ang yung mga usual na paggawa natin ng mga kasalanan. No? Kahit yung chismis, iwasan na po natin yan mga kapatid. Yun lang ang akin pong mensahe, no, ngayong gabi na ito.
At maraming salamat sa lahat ng mga kapuntos at mga kaabag. Siyempre, walang humpay na pasasalamat sa Diyos, mga kapatid. God bless all. See you tomorrow. Brother Jando? Naglungab. Okay, so yan, Ayun. gabing-gabi na. Oo. No, mga 9:45 kasi antukin na si Divine yan. No, kaya Hindi ba siya, pag Brother Jando, yung asawa mo, hindi siya kaya patulogin ng asawa mo? ando si Sainara. Ah. Sainara. So hindi niya kaya patulogin sabay yung dalawa? Hindi niya Hindi. kaya. Maano lang si Divine pag wala ako, kayon. Kaya umakyat si Papasboy para si Divine, ano? umakyat si Divine doon para sana mag-breastfeed, pero binawi ko kagad kasi pag ginawa niya yun, iiyak si Sainara, maingay yung dalawa, so walang mangyayaring tulog. So ang mangyayari, kinuha ko na lang, dinala ko rito, battle ko na lang, battle feed. Ayan, nakatulog. Ito yung mga 9:45, ganyan talaga yung ni Divine, antukin na talaga yan. So, minamadali ko kaagad. No? Ang ayon, buti na lang, tulog na. So, ganito na lamang po tayo mga kapuntos at kita-kits po tayo ulit bukas ng gabi. Dito lamang po yan sa Punto por Punto. Bukas po, Sabado, doctrinal exposition tayo sa gabi. Pero hindi ako sure kung andyan ba ako. Kasi bukas, ng umaga, ikakasal si Biboy at si Carmen. Kung saan si Padre Darwin ang magkakasal sa kanilang dalawa. Yung driver namin at yung staff namin ikakasal. So, kami lahat mandatory about andon. And then pagkatapos nun, Christmas party. So, hindi ko alam kung makaka-attend ako bukas ng gabi. Maliban na lang siguro kung hapon pa lang nakauwi na kami. Kung makauwi kami sa hapon pa lang, yung makaka-attend ako sa gabi. But if wala, wala, so it means pahinga muna tayo kasi nasa party kami niyan. Okay naman kung makauwi ng mga 6 p.m. Mahabol ko pa naman yung live. Pero bugbog sarado na yung katawan ko niyan. Okay, ganun pa man. Closing prayer na po tayo Bro para sa... Jando, yung Yes. ni Bro Jesse, di ba? Humingi ng tulong yata, brother. Si Brother Jesse pala, no? Oo, para baka sakaling makatulong tayo kasi rin yan, lingkod ni Lord yan. Okay. One hand ginagamit ko ngayon kaya mahirap to. At saka left hand pa ginagamit ko sa talaga mahirap to. So, ano ko na lang, eto. So, ito yung message si Brother Jesse Becerra. Sabi niya, ipagdasal niyo po ang aking kagalingan, mga kalangga. Admitted na naman tayo para maging handa tayo sa dialogo na humahamon sa atin. Taimtim na dasal ang hinihingi ko sa inyo kung meron man kayong konti may tulong financial sa pakisen na lang sa GCash ko. Maraming salamat po Kalangga, Poder Iglesia. Ito yung kanyang GCash RV. Malamang kay Ryan Bisera to yung kapatid niya. Ito po sa mga gusto pong tumulong kay Brother Jesse Bisera para sa kanyang kagalingan, financial, yan po ang kanyang GCash. At RV yan, malamang kay Ryan Bisera yan napupunta. Okay? So, yan po ang Bro, ating... sa mga hindi nakakaalam, sabihin mo kasi na si Bro Jesse, matagal nang wala kasi. Ano yung Brother Angel? Sabihin mo kung sino si Bro Jesse Becerra, okay? Si Bro Jesse Becerra, yan yung amin, yung aming talaga, patawa talaga to. Ito talaga Original yung... na PPP, oh. Ito talaga yung member ng... hindi pa siya member ng Punto por Punto. Siya talaga yung laging sentro ng CFD. Pag nandun kami sa mga burol, siya yung pinapa-evangelize namin sa mga burol. Abutan ng umaga yung mga tao hindi aantukin. Tawa ng tawa. Pag meron kaming mga Bible study, mga Bible seminar sa mga iba't ibang lugar, si JC Becerra ilalagay namin sa alauna. Kasi sa alauna kasi,
Yan yung mga oras na ang mga tao aantukin. Kaya si Jesse yung lalagay mo sa alauna, yung mga tao niyan, puro naluluha sa kakatawa. Hindi naman siya nagpapatawa eh. Pero yung meron siyang mga pag siya nagsalita, parang normal na sa kanya maging komedyante. Normal na sa kanya, no? Hindi niya kailangan pang ipilit na tumawa kayo. Pero pag siya nagsalita, talaga matatawa ka talaga. Ewan ko paano niya ginagawa yun. So, yan ang kanyang trademark. Siya ang komedyante sa grupo. Pero nung tinamaan na siya ng kanyang sakit diabetes, unti-unting nawawala yung Jesse Becerrang nakilala ko. Unti-unting nawawala yung sigla niya na magsalita. Ano na lang, kumbaga kung alam mo lang yung istorya niya, talaga maluluha ka. Sa ngayon, eto ngayon si Brother Jesse Becerra nasa hospital at kailangan niya po ng inyong tulong. Okay? So, closing prayer na po tayo para sa gabing ito para maihiga ko na si Divine doon sa higaan. Okay? In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Paalam na po sa inyong lahat na mga nangasubaybay. Bukas po, doctrinal exposition po tayo, pero di ako sure kung andyan ako makakasama ninyo. Paalams!